ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Nako! Jumujulambon, 402. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy! Gising! Headlines. Araw po ngayon ng Miyerkules, umuulambong July 9, 2025. Narito na mga headlines. Pinoy! Gising! Anging habagat o southwest monsoon, palalakasin ang ulan sa ilang lugar sa Metro Manila at Southern Luzon. Mga lugar na nagsuspindi na ng klase, alamin. Pinoy! Gising! Guarantee letters mula sa mga department o mula sa Department of Health, patuloy pa rin tatanggapin ng mga pribadong ospital. Pinoy! Gising! Mga misdeclared agri-products na nagkakahalaga ng 100 milyon, 100 million pesos nasabat sa Subic. Pinoy! Gising! Sa ibayong dagat, si dating bagyong Bising po dito humagupit sa Taiwan, 2 patay. Pinoy! Gising! Sa sports, J. Brian Baricquatro nanalo po ng silver medal sa 2025 World Boxing Cup sa Astana, Kazakhstan. Pinoy! Gising! Patagong pag-record ng usapan at walang pahintulot ng kausap mo, nako, bawal ito. Pinoy! Gising! Madalas na pag-cheat o panloloko, senyales nga ba ng sakit sa pag-iisip? Mamaya, let's prove it. Pinoy! Gising! Ito naman, mga guarantee letters naman mula sa mga politiko. Kung kanina sa DOH yung mga pwede daw, sa politiko, hindi na raw ba ito tatanggapin ng mga ospital? Alamin mamaya kung fact or fake. Pinoy! Gising! At sa mga naglalaki ang ulo, Ano ulit? ng mga balitang showbiz. Oy, magandang balita ito ha. Sharon Cuneta, pinatawad na si Christopher Min. Cyber libel case, inurong na. Pinoy! Gising! At sa isa pang malaking ulo, Sino ba? ng balitang showbiz. Si Alfred Vargas, magandang balita natin ngayon ha. Yun. Nagtapos ng valedictorian sa UP School of Urban and Regional Planning. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy! Gising! Bangon na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest! Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! University yan, article na. Coldplay, tsaka si BTS. Play. Ayun natin ka Sige. Si Coldplay, tsaka si BTS. Naalala ko, di ba, last year ba sila nag-concert ata dito? Sa Philippine Arena. Tapos, parang ang nangyari ata, yung mga ginagamit na parang mga light stick ba yun? Yes, oo. Kailangan mong ibalik kasi re-recycle. Oo, parang yung ang pagkakalam ko, nag-concert sila dito na sobra silang nang-move ng mga Filipino fans dahil halos hindi na sila kumanta sa buong duration ng concert kasi ang mga Pilipino talagang, alam mo na ang mga Pilipino di ba? Yes. Pag nagsama-sama, parang nagkaroon ng isang choir ang buong mundo. At saka sabi nga nila, the best singers, mapa-concert man o banyo, mga Pilipino. Yes, oo. At parang meron ba yata isang miyembro ng Coldplay, hindi ko ako sure kung Coldplay yung umakyat sa isang sa bubong ng isang sasakyan. Parang nag-jamming lang siya doon. Talaga? Oo. May eksena na sobrang, hindi ako sure masyado kung Coldplay nga yung member ng Coldplay yon. Pero grabe
ang taas ng ng ticket price nila. Oo. Sobra. Sobrang mahal. Sobra. Tapos parang nangyari doon sa light stick na this event na yun na kailangan nila ibalik yung light stick. Pilipinas ata out of the Southeast Asian countries na tinur nila, parang 5 o 6 ata, pang-apat tayo. Sa Doon sa mga nagbalik. Parang nirank nila yun ma-percentage. Parang nasa, kalimutan ko sino yung number, pero nasa 96-97% ibinilit nila kasi parang mapunta ata yung proceeds ata nung summer something sa charity nila. Okay. Hindi siya Ang Pilipinas pang-apat. Pang-apat Ibig sabihin, marami nag-uwi. Alam mo naman ang mga Pinoy, di ba? Lalo na yung mga Korean concert. Di ba? Ang dami mga giveaway nun. Inuuwi talaga ng Pinoy yan. Oo. Tama yun. Kahit ano sabihin. May kinilang ako, nag-uwi ng ng Jollibee. ng baso ng Jollibee. Ay, yun, hindi yan inuwi. Binaon sa opisina. Buti na lang hindi nyo kilala, kami na nakakilala. Oo, nako. Hindi, pero talagang yan yung mga plato ng Jollibee, naiuwi yan. Hindi ko maintindihan paano naiuwi yung mga ganun At plato ng Jollibee, plato ng Chowking. ng McDo, yung mga McDo Oo. Diba? May iba pa nga nagbabalak kukunin daw nila sa Chowking yung may lalagay, may sabaw kasi may takip daw. Galing niya. Huwag ganon, bawal yun. Kayo naman. Bawal na bawal ho yan. Baka hindi niya pa alam, papa-NBI namin kay Angelo yan. Correct, oo. Huwag naman gano'n. Pero alam mo kasi mga Pilipino, ang hindi mag-treasure ng mga ganyang klase mga bagay. Yes, oo. Masyado tayong masentimiento. Oo. Na parang, sentimental. kunwari, may isang bagay na hindi mo na nagagamit, ikikip mo na lang siya, pero ayaw mo siya masira and all. Kasi, sasabihin mo, it has a sentimental value. Yes, karamihan ng mga ganyan, mga nanay. Nakita mo sa bahay, ang daming plastic. Diyan sa kuya ko, marami, mga toy car, kasi meron siya sa mga, parang mga Hot Wheels. Oo, mga Hot Wheels. Ayun, Okay yun kasi hobby yun. Sa bagay, collector's item naman talaga eh. Mga nanay, hindi. Ang ginagawang collector's item, ang mga plastic galing sa labas. Ayun, mga pinambabalot ng mga prutas. yan. Yung mga, kung hindi mga plastic, mga katsabag. Yes, oo. Kaya dapat pag tayo na malingki, huwag na tayo magdala ng kung ano-ano magdala tayo. Kasi ako noon, nung high school kami, ang mama ko talaga, meron talaga siyang, hindi siya tumatanggap ng plastic eh. Meron siyang binili na bag na doon nilalagay. Doon niya nilalagay lahat. As in lahat, magsama-sama kayo doon. Hindi na baling madagaran ang isda. At saka last na, may iba na gumagamit ng mga Tetra Pak. Yes. Yun ang tinatahi nila, ginagawa nilang malaking bag sa pamalengke nila. Correct, oo. Marami pa rin naman gumagawa ng ganyan. Ang pagkakalam ko, meron isang parang itinayo yung foundation dyan sa may payata sa isang babae na ngayon ay worldwide na siya kinikilala dahil sa pag-recycle niya ng ganon. Di punta na sa may payatas. Oo. Pero alam mo may nakausap ako last weekend yung EcoWest, yung EcoWest Coalition. Naniniwala sila na there's no such thing as recycled na plastic. Okay. Oo. Kasi hindi naman daw talaga na-recycle ang plastic. Ayon sa kanila Sa bagay, oo. Oo, hindi ako ewan ko totoo 'yon o hindi. Pero the mere fact na inulit mo yan, ibig sabihin recycle na yan. Tama. Oo. Saka parang wala din ako nakita ng plastic na may signage nung recyclable. Wala talaga. Mga tin can, mga tin can, yung mga box, mga gano'n. In fairness, meron ako nakita. Yung sa SM, meron. Tama. Meron ako nakita. Pagkain ninyo i-recycle ninyo. Pero Correct. Pero pag ang plastic ay tao. Nako, wag nyo na i-recycle. Yan! Isang nyo na sa baha. Ipaano nyo na. Uy, gabi yung baha sa Las Piñas kagabi, ha? Grabe ang ulan kagabi dito sa Metro Manila. Alas 7 yata ng gabi yun, nagsimula. Mga ganun, 7:30. Nagtuloy-tuloy hanggang ngayon, umaambon sa labas. Yes. Kaya doon sa mga nasa bahay pa at nagbabalak lumabas, mag-ingat at magdala ng panangga sa ulan. Correct, dyan sa may harap ng Heritage Hotel, sa may Pasay. Oo. Nako, Mayor Amy Calixto, wag ka tulong na tulong, iha. Mayor Gising! Mayor! Nako, gusto ko pa naman itsura ni Mayor kasi very motherly. Oo, Mayor Calixto naman, ano ba? Yan! At saka nakakatuwa to sa event si Mayor. Pag may event pala sa Pasay, kasi di ba rumarakit ako, mga voice over. Pag event pala sa Pasay, kailangan mo i-play yung video nila. Talaga ba? Ng national anthem. Nagsasalita doon si Mayor Emmy. Mga kababayan na tapat kong pinaglilingkuran. Very motherly yan. Kulang na nga lang sabihin niya, ngayon, bukas, at iba pala yun. Sorry. Sinirsahan ko pala yun. Hindi, pero ganun yung aura niya. Very motherly at malambing.
Ganun pa rin. Correct, Pero oo. Mayor gising! Mayor ha, huwag masyadong tulog na tulog. Mayor. Siya. Gigisingin na namin kayo sa mga balita. Sumasa inyo na. Sumasa inyo palagi. Sa mga ating lahat. Alala ko na yung linya niya. Ang Pinoy Gising. Oy, sandali. It's Wednesday! Yes, Ayan ayan po ay araw ng mga bakla. Run! Bakla! Run! Ano ba? Second Wednesday of the month na pala ngayon. Last week pala yung first Wednesday. Simba-simba na. It's McLaren Day today. Dire-diretso na po tayo hanggang 6 in the morning habang kumakaripas sa takbo si Maine Barreto. Kami po muna nyo kasama, Darryl Justin. At syempre, Flying A. Anton. Pinoy Gising! 12 minutos na po makalipas ang alas 4 na magandang Wednesday morning. Narito na ang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Sa mga magulang na nanonood at nakikinig, baka nag-aantay kayo ng mga announcement. Ito po ang mga listahan ng mga walang pasok, mga walang sokpa. Dito po unahin natin ang Metro Manila, all levels, public and private sa Muntinlupa at Las Piñas. Naku, sinasabi ko sa inyo, kung nakita ho ninyo yung mga video na pinost online sa napakataas na tubig baha dyan sa Las Piñas, Mayor, good morning, anong solusyon? Lalo na sa DPWH at sa MMDA. Tingnan nyo naman yung southern portion ng Metro Manila. Kawawa naman to mga taga Muntinlupa at Las Piñas ha. Samantala sa probinsya naman po ng Cavite, ang mga bayan na walang pasok, all levels, public and private, Alfonso, Amadeo, Kawit, Nunez, Dasmariñas at Bailen, yan po ay sa may Cavite. Samantala, wala namang pasok face-to-face, all levels, public and private at nag-shift sa online o modular class ang mga bayan ng General Trias o Gen 3, Tagaytay, 13 Martires at Naik, habang preschool to senior high school naman, public and private ang walang pasok sa bayan ng Indang. Kabilang din sa mga walang face-to-face classes, all levels po ito, private and public, ang Binyan, Laguna, habang ang Laurel, Batangas naman ay wala rin pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Pinoy Gising! Sa iba pa natin mga balita, pero antabayanan niyo iba pa mga class suspensions kapag merong nai-announce. Siyempre, agad-agad aming i-announce at ibabalita yan dito sa DWIC. Samantala, binigyang diin naman po ng Department of Health o DOH na patuloy ang kanilang pagbabayad sa mga pribadong ospital sa kabila ng issue ng hindi pagtanggap ng mga guarantee letters. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, nagpapatuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong ospital upang paglingkuran ng mga mahihirap na pasyente. Inaayos na rin anya ng kagawaran ang mga hakbang upang maging mas madaling mabayaran ng mga hospital bills sa pamamagitan ng PhilHealth at ang kanilang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Dagdag pa ni ASEC Domingo, wala nang kailangang guarantee letter. Ulitin ko, ang sabi po ni DOH ASEC Domingo, wala nang kailangang guarantee letter kung ang pasyente ay nakakonfine sa mga ospital ng DOH. Pinoy Gising! 15 minuto na po, 15 minutos makalipas ang alas 4 ng morning, nasa 100 milyong pisong halaga, 100 million pesos po ng misdeclared products mula China ang tumambad sa mga tauhan ng Department of Agriculture o DA at Bureau of Customs sa Subic, Zambales. Ayon sa otoridad, inaasahang chicken lollipop. Naku, sarap pa naman ito. Pakinggan mo pare, chicken lollipop. Yan ang una ha. Pangalawa, chicken karaage. Pero sandali, di ba chicken karaage Japan? Chicken lollipop at chicken karaage ang laman ng 10 container o container vans. Ngunit nang buksan ay mga sibuyas, carrots, at mackerel ang nakapaloob daw dito. Anyari, doon sa chicken lollipop at karaage, nag-isibuyas, carrots, at mackerel. Isa sa ilalim naman sa pagsusuri, ang mga nasamsam na produkto at kung matitiyak na ligtas kainin ay ipamimigay ito ng DA. Kabilang ang 10 containers o 10 container van sa 52 una nang na-flag ng customs, kung saan 21 o 21 ang nabigyan ng clearance at na-release matapos hindi makitaan ng paglabag. Sa kasalukuyan, 31 pa ang nasa kustudiya ng BOC na sumasailalim sa investigasyon. Pinoy Gising! Nakatakda naman pong sirain ng Department of Agriculture o DA ang mga nakumpiskang smuggled sibuyas sa Mindanao International Container Terminal na nagpositibo sa E. coli. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., mataas ang antas ng E. coli sa sibuyas na nasabat noong Hunyo, kaya delikado po kainin. Lalo may mga E. coli virus, delikado. Huwag nyo na pong subukan. Layon ng hakbang na ito na maiwasan ang pagkalat ng kontaminadong produkto sa merkado at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Paalala ng ahensya
siya maaaring magdulot ng malubhang sakit na gastrointestinal ang pagkain ng sibuyas na may E. coli virus. Gising! E. coli bacteria pala yun. Kinumpirma naman po ng Department of Agriculture na wala pang naiuulat na malawakang pinsala matapos ang pagragasa ng bagyong Bising. Ito yung nananalanta ngayon diyan sa may lugar ng China. Ito ay ayon po kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, kung saan nakatulong pa ang nasabing sama ng panahon sa mga sakahan. Nakatulong din anya sa irigasyon ang naging pag-ulan sa nakalipas na araw matapos tumaas ang level ng tubig sa mga dam. Gayunman, tiniyak ni Agriculture o ng Agriculture Sector na nananatili silang nakabantay o nakaantabay sakaling may maitalang pinsala rito bunsod ng sama ng panahon. Gising! Ano naman talaga hinahangad ang ating mga kababayang mga magsasaka at saka yung mga involved sa sektor ng agrikultura dahil simula pa lamang po ng late February hanggang late May, medyo mga kalagitnaan na may mga pag-ulan na tayo nararanasan. Pero late February hanggang mga kalagitnaan or late May, halos puro init lang ho ang nararamdaman ng ating mga kababayan. Kaya ito talaga pinagdadasal nila na sana sila'y bahayin, di sila'y makaramdam ng mga pag-ulan. Yung iba nga mas gusto na binabaha kasi yung kanilang mga tinataniman, yung mga palay nila, nadidiligan na. Nagtagtuyo na ng pagkatagal-tagal na panahon. Ito yung panahon na kanilang inaasahan. Pero sabi ko nga, for me, a good thing dito sa nararanasan natin, nakadalawang bagyo pa lang ho tayo sa loob ng 2025. Si Auring, tumawid lang, parang ginawang pedestrian lane lang yung Philippine Area of Responsibility. Si Bising naman, bagamat nag-U-turn, hindi rin naman gaano nakapinsala, pero mas napinsala ata netong ni Bagyong Bising ay ang Taiwan, na ang bahagi po ng Taiwan ay nasa loob po o bahagi ng Philippine Area of Responsibility dahil malapit po ito sa extreme northern Luzon. Pero tingnan natin in the coming days, buti naman at nagbigay ng garantiya ang Department of Agriculture na kanilang tututukan at syempre sila ay mag-aantabay at ready tumulong ang Agriculture Department natin sa mga kababayang hindi mapipinsala, yung mga kababayan natin na mapeperwisyo ang hanap buhay dahil sa sama ng panahon. Gising! 19 na minuto na po, 19 minutes. Makalipas ang magandang Wednesday morning, tiniyak pa rin po ng DA na kanilang paiigtingin ang mga programa para tulungan ang mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap sa harap ng pagtaas ng bilang ng nagugutom sa bansa. Ay, nangyari na ba dati dito sa involuntary hunger na ito? Magugunitang lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Station sa SWS na tumaas at 20% ang involuntary hunger noong buwan ng Abril. Ayon kay DA Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, kinikilala ng ahensya ang resulta ng survey at ginagamit ito bilang gabay sa pagpapalawig ng mga hakbang gaya ng programang Benteng Bigas Meron o BBM na para sa mga benepisyaryo ng walang gutom ng Department of Social Welfare Development o DSWD. Umaasa naman ng opisyal na unti-unting mararamdaman ng publiko ang epekto ng mga hakbang na ito upang mapanatiling abot kaya ang mga bilihin at mabawasan ang kagutuman. Gising! Ako po ay naglilingkod sa simbahan for so many years. At sa mga simbahan ho natin, sa mga simbahan katolika natin, ang daming mga proyekto para maibsan nyo may mga feeding program. Yung iba may mga soup kitchen pa nga. Kung hindi man every other Saturday, kadalasan every Saturday. Isa siguro to sa pwedeng tignang ways or means ng kagawaran ng agrikultura, hindi lang actually ng DA. Damay na rin siguro dito ang DILG o yung Department of Interior and Local Government dahil sila naman yung talaga nakakaalam sa estado ng mga kababayan natin sa local level. Syempre, with the help of our local officials, mga gobernador, vice-gobernador, mga mayor, vice mayor. Kasama na po yung inyong mga district representative o yung mga kapitapitagan nating mga kongresista na may budget. Take note may budget. Pwedeng i-utilize yun. And take note, baka nakakalimutan ng mga kababayan natin, ito ay tinuro sa akin nung ako ay nag-aaral pa lamang, na ang buwan po ng Hulyo ay buwan ng nutrisyon o yung tinatawag na Nutrition Month. Baka nakakalimutan nyo yung grow, glow, and go, grow, and glow. Ayun. Magandang tingnan yun. Siyempre, nire-remind naman din yun ng agriculture tsaka na education sector na silang tumututok para i-inform at i-educate yung mga kabataan natin sa kahalagahan ng masustansya at nutritious na pagkain na dapat kinakain hindi lamang ng mga bata, kundi ng mga matatanda. Yung pag-i-enjoy dun sa ibang mga tawag nga quote-unquote cravings. Wow, ako talaga magsasabi tungkol dito sa cravings. So, gaya ng mga cravings ko na mga kape, yan kami nila Jen, mga kape. Black coffee tayo ha. Black coffee. Sinita ko ni Jessie.
magpapapahit ka, boss, ice coffee iniinom mo. Dapat black coffee. Dahil dyan, si Harry Potter magbubrew mamaya. Ay, sorry. Ako pala. Sorry. Ako magbubrew. Pero ayun na, let's be cautious and at the same time, informed. Lalo na sa kinakain ng ating mga chikiting, ng ating mga bata, para naman masustansya at masigla at healthy ang ating mga, parang commercial to, para healthy ang mga baby. Pinoy Gising! Pinoy Gising! 22 minutos na po makalipas ang alas 4 ng morning. Sa iba pang balita, pansamantalang mawawala sa kanyang trabaho ng 2 linggo si Agriculture. Ang daming sinabi ng DA, mawawala pala for 2 weeks ito. Magpapahinga itong si, mag-leave ata ito. O yun, magsabi ko na mag-leave po itong si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. simula po ngayong araw para sumailalim sa isang medical procedure na matagal na anya niyang ipinagpaliban mula nang umupo siya sa pwesto noong November 2023. Ayon sa Department of Agriculture, inanunsyo ng kalihim ang kanyang 2 linggo medical leave upang maiwasan ang espekulasyon sa kanyang hindi pagdalo sa mga aktibidad po ng ahensya. Sa kabila na naturang leave, tiniyak naman na opisyal na patuloy siyang magbabantay sa mga kaganapan sa sektor kahit na nasa ibang ang procedure nito ni Agriculture Secretary Laurel Jr. ay sa ibang bansa. Hindi naman ibinunyag na ahensya kung anong procedure ang gagawin o saang bansa ito isasagawa. Si Undersecretary Roger Navarro ang tatayong officer in charge o OIC habang wala ang kalihim at inaasahang babalik siya sa July 24. Pinoy Gising! 4 days bago ang SONA. That's July 24. Dahil ang araw po ng SONA ni PBBM ay July 28 o yung huling Lunes po lagi yan sa buwan ng Hunyo. Doon naman talaga ginagawa ang SONA ng ating mga Pangulo. 4:23 na po na magandang morning. Bago tayo dumako sa ating showbiz, kinumpirma na Department of Justice o DOJ na nakasentro na ang kanilang atensyon at investigasyon sa isang fish pond sa Taal Lake kung saan ito ang magiging ground zero o ang lugar kung saan sisimula ng paghahanap sa mga sabongeros. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa partikular na lugar sa kabila ng lawak ng lawa na umaabot po sa 200 square kilometers. Gayunman, inamin ni Secretary Remulla o ni DOJ Secretary Remulla, kasi dalawa sila, yung isa si DILG Secretary John Vic, yung kanyang kapatid, na katuwang Philippine National Police o PNP na may iba pa silang mga lugar na iniimbestigahan. Katunayan anya, may hawak na silang listahan ng mga fish pond sa lugar na magsisilbing gabay sa isasagawa nilang operasyon. Pinoy Gising! Bumuo naman ang 3 team ang Philippine Navy na tutulong sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa sinasabing itinapon po sa Taal Lake. Ayon kay Philippine Navy spokesman Captain John Percy Alcos, nakahanda na mga nasabing team ng Navy SEAL para magsagawa ng technical diving operations anumang oras. Sa ngayon, patuloy pa rin anya nilang inaantay ang official request ng Department of Justice o DOJ upang masimulan agad ang operasyon. Aminado rin ang Navy na malaking hamon ang gagawin nilang search operation dahil sa may lalim na 170 meters ang lawa ng Taal. Subalit sa kabila nito, inihayag ni Alcos na gagawin nila ang lahat upang makatulong sa pagresolba sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Pinoy Gising! Usaping Taal Lake pa rin po tayo. Tiniyak ng PVOX na ligtas sisirin ang Taal Lake sakaling tuloy ang paghahanap sa mga nawawalang sabongero sa kabila ito ng pagsirit ng seismic energy ng nasabing bulkan. Paglilinaw pa ni PVOX Director Teresito Bacolcol, pinapayagan pa rin ang pagtungo sa lawa dahil nasa alert level 1 po ang Taal, ngunit ipinagbabawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island. Magugunito pong ibinunyag ni alias Totoy na itinapon sa Taal Lake ang labi ng mga nawawalang sabongero. Pinoy Gising! Naku, sana ma-resolve na kagad ang usapin sa mga sabongero. Sa oras natin, ang bilis ng oras, sa oras na 26 na minuto na, 26 minutes, makalipas ang alas 4 ng magandang morning sa ating unang sigwada ng showbiz. Si megastar Sharon Cuneta, pinatawad na si Christy Fermin. Cyber libel case, abay, iniurong na. Alamin natin detalye mula sa iSpotter Report ni Flying A. Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Sana to? Ito na, sa aking balitang
balitang showbiz, mga kaibigan. Ano ako, all's well that ends well na sa pagitan po naman ni Sharon Cuneta, Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan at Christy Fermin. Ito ay matapos na patawarin na po nitong mag-asawang Kiko at Sharon, si Christy, sa kasong cyber libel na kailang isinampa dito noong May 10, 2024. Anak ko. Doon sa nasabing kaso. Pasok po, ma'am. Ay. Morning po, ma'am. Parang may entry na dumating. Morning po. Ang ganda ng jacket niya eh. Oo nga, di ba? Ang ganda ng jacket niya eh. Nakawin ko yan mamaya. Ano, may sinasabi na naman si Jen, nainggit na naman. Ano yan, aching. Ayan. Ito na, going back sa aking balitang showbiz, kung matatanda, nagsampa ng kasong cyber libel 5 counts ng cyber libel itong sina Sharon at Kiko laban kay Christopher Mino noong May 10, 2024 sa Makati City Prosecutor's Office. Ang cute, oh. Yeah. Ang cute nung parang pinitpit mo yung ulo eh. Pinitpit na yung ulo! Mwah! Yan! Sa Makati City Prosecutor's Office matapos na di umano ay komento ng sunod-sunod itong si Christy sa kanyang YouTube channel ng mga baseless allegations tungkol po naman dito sa kanya Kiko at saka sa pagsasama ni Kiko at saka ni Sharon. Di ba alam naman natin na mismo si Sharon nagsabi noon, nagkwento noon na meron silang hindi pagkakanuwa ni Kiko. Ngayon ay ginawa na po itong topic daw nitong si Christy at maging ang kanilang mga anak ay idinamay na rin ito. At tapos pinagkukumpara pa nito ang kanilang mga anak ni Kiko sa kay Casey Concepcion, anak naman niya kay Gabby Concepcion. Ngayon, dahil dyan ko nagsampangan ng 5 counts ng cyber libel itong mag-asawa laban kay Christy noong May 10 kung saan noong October ay tuluyan na po itong formal na po itong kinasuhan. So kinailangan po nitong ang laki ng piyansa kinailangan po, ibig sabihin pag kinasuhan ka na, may nakitang probable cause. Yes. So inakyat na ito sa korte. Ngayon, yung cyber libel complaints naging kaso na talaga. Kaya itong si Christy ay kinailangan niya magpiyansa ng 240,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Pero kahapon nga, good news, na yan naman din ang ating namang gusto mangyari na love na lang, di ba? Tama. Ay tuluyan na hapon nagkapatawaran itong sina Christy Fermin at saka sina Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Ayan. Yun naman dapat talaga kasi ang ending, hindi na yung may mga guilty not guilty pa. Yes, so nagkaroon na, naging matagumpay, ibig sabihin, naging matagumpay ang mediation case. Yes. Di ba? Ang mediation proceedings dahil nagkapatawaran ang magkabilang panig. Ayan. Although, kahapon nga raw, ay nakita muli sa korte ang mga ito, partuldukan na o tapusin na ang nasabing hidwaan nila. Ayan. Good as case closed at nakasave si Christy Fermin ng 240,000? Hindi, naibayad na niya yun. Ay, naibayad niya na. Kasi na nga pala siya, nakasuhan na nga October pala. pa niya yung binayad. Kasi piyansa niya yun pero, para hindi siya makulong. Available nga pala kasi ito. Available ang cyber libel. Di pala siya nakasave. Oo, pero ang laki noon. 200, magkano ba? 240? Ang laki. Di ba? Oo. Usually, maririnig mo nga lang, minsan nga, di ba, ibang mga street level ng mga criminals, 10, 15, 20, ito 240. So, ito, siguro mga mga 4,000 mga 800 per counts. Ayun nga. Oo, mga 4,800 per count siguro ang parang ganun lumalabas ang per counts kasi 5 counts eh. Oh, yes. Oo. 5 counts, di ba? So, kasi kung 2,500 that's 5 ang laki. 240, di ba? 240 divided by 5 counts. That's 40,000. 48. Tama ako. Galing ka talaga dun, Hindi ka mali ngayon. Tama ka. So, yun, no? Ang laki. Kasi ako nung nagsampa ako ng cyber libel, lang yun, 40,000 per count. Per count. Oo. Ito may 8,000 pa. Siguro dahil sa mas nauna, baka tumaas na.
Probably. Probably tumaas na. Kasi nagsampa ako before pandemic pa eh. Tapos nagtaas Kaya ang ito, ano nila. noong May last year lamang, na ako ay nanalo din naman doon sa kaso isinampa ko. Pero di ba mga bail naman, usually nagre-range siya kung ano yung ibibigay sa'yo ng judge kung magkano yung isiset na bail sa'yo? I think depende sa counts. Depende sa count din. Doon talaga siya nagdidepende. Kasi yung sinampa kong kaso, 4 counts naman yon. Of cyber libel. Of cyber libel. Ayan, okay. So yan ha, so magandang balita na po yun ha, na nagkaayos na po sina Christopher Min at saka sina Sharon Cuneta. At sana maging rin to, no? maging leksyon na rin. Yes. Para sa ating mga mamamahayag na hindi dahil sa may karapatan tayo, meron tayong freedom of speech, kaya na natin magbigay ng kung ano-ano na lamang, di ba? Nang walang, sabi nga ni Sharon, hindi man lang sila tinanong ni Christy tungkol sa nangyayari sa kanyang pamilya. It's a baseless allegations talaga. Tsaka use your platform wisely. Yun, tama. Okay, so yun na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyo. Maraming salamat kay Flying A. Anchon. Si Attorney. Morning! Salamat, attorney, sa maagang Kumikitang pangkabuhay na naman, nakalapta. Morning po, ma'am! Oo, mukhang naniningil ka na naman. Hindi, alam mo kung ano yan? Chine-check yung hard drive niya. Ayan. may hearing kami mamaya. Ay, may hearing! Taray. Wala listening, hearing na. Hearing lang. So, bawal pala pakinggan. Ay, bawal pala Bawal magsalita. yes. Pakikinggan lang. Oo, Correct. walang karapatan, walang freedom of Yes. speech. Okay, Nakatip ko mute ko na, naman bye. din, Ayan, sa oras po muna ng alas 4:33 na ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Buti pala Peñas at Muntinlupa. Ay, mga chikiting lang pala yun. Ang walang pasok sa kanila. And baha, no? Grabe. Ay, yung kagabi. Diyos ko, day! Okay, tapos akala ko tumila na yung mga pagulan. Hindi, umaambon pa rin. Nagmamon pa rin ba? Hindi naman na. Hindi Pero naman basta masyado. lansangan, di ba? Oo. Mag-ingat po sa mga nagmamaneho, ha? Baka mamaya kayo sa kakamadali ho ninyo, madulas ho kayo Walang sa mga magmamadali. kalsada. Pag Oo. late na. Tanggapin ang katotohanan. Tanyo Yan ang ko. problema eh. Oo. Pag tayo late na, tinanggap ko na yun. Oo. Gagawa na lang siya ng report. Ganun yun. In life, nalilate talaga tayo. Kahit Hindi naman tayo ako sabay-sabay nalilate, ng facing. Oo. Pero na lang kung may Slowly sundo. yan. Pero na lang kung may sundo. Yes. Ay, nako. Sa Ang oras sarap pa. matulog. Sinama pa, ang lamig, no? Kahit pa paano. Hindi, ikaw naka-aircon ka pa rin. Parang ako, naka-aircon pa rin. Pero isang oras na aircon ko kagabi. Parang gantas. Ang sarap na ng hilik ko. Antok. Ay, energy. Wake. Alam mo, Kuyang Alvin, salamat sa energy mo. Pero hindi na namin masabi yung B-word eh. Sa iyo na lang yun. Oy, sa oras ng energy tuloy. Sa oras sa alas 4:39 na morning, Parin Daniel, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Dapat matino, matapang at patas daw ang susunod na ombudsman. Ayon po yan sa Malacanang. Detalye mula Patrol 13, Gilbert Perdes. Dapat matino, matapang at patas. Ganito ang mga katangian na posibleng hanapin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na magiging pinuno ng Office of the Ombudsman. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pa ring nakakarating na shortlist sa Pangulo ng mga aplikanteng pagpipilian na pumalit sa magreretirong si Samuel Martires. Pero gaya nga ng ibang pampublikong opisyal, dapat anyang makita ng Pangulo na matino sa trabaho, may tapang at patas sa tungkulin ang uupong bagong ombudsman. Kamakailan nang ilabas ng Judicial and Bar Council o JBC ang listahan ng 17 aplikanteng nag-a-apply para sa nabanggit na posisyon. Ngayong buwan naman nakatagdang sumalang sa mga interview ng JBC ang mga aplikante kasabay ng nakatagdang pagreretiro nitong si Martires sa July 27. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, susuporta ng CBCP sa panukalang ipagbawal ang online gaming sa bansa ikinalugod at ipinagpasalamat ni Senator Zubiri yung suporta ng CBCP. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Malaking bagay ang inihayag na suporta ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa panukalang ganap na ipagbawal sa bansa
ang online gambling. Ayon kay Senator Juan Miguel Zubiri, nagpapasalamat siya sa suporta ng CBCP sa sinusulong niya na panukalang batas na naglalayong magpatupad ng total ban sa online gambling. Git ng senador sa isang bansang Katoliko, malaking bagay na magbigay ng payo ang CBCP na dapat itigil na ang salot sa ating lipunan na online gambling. Bukod sa mga local government units, may mga artista din na nagpaabot ng suporta sa sinusulong ni Zubiri na total ban sa online gambling. Kabilang na dito si Aga Mulaka. Mga believe it or not, may mga artista din po na nag-message sa akin. Siguro yung walang advertisements online gambling. But for example, today I got a very welcoming message from my dear friend, former teen star and matinee idol, Aga Mulak, no, na nagsabi nga na magandang ginagawa mo, Mix, tuloy mo yan. At sana matapos na talaga itong problema ng online gambling. So, we have from all sectors, pati, as I said, celebrities, nagpapadala ng mensahe. Yung sa Facebook feed ko, halos lahat ng nababasa ko na talaga, mga shared posts about online gambling, thanking me for their support. OFWs po. OFWs number 1. Kasi, alam mo, iyak daw sila ng iyak. Alam po nila na Tutol naman si Zubiri sa rekomendasyon ng Department of Finance na buwisan at higpitan ang online gambling sa halip na tuluyan itong ipagbawal. Git ni Zubiri, hindi sagot ang pagpapataw ng buwis sa masama nga na idudulot sa mga tao at sa ating lipunan ng pagkahumaling sa online na gambling. Hindi rin anya makatwiran na pagkakitaan ng gobyerno ang online sugal na sa huli ay magdudulot ng kagipitan sa mga nalululong dito. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, PAL, may karagdagang biyahe sa Sapporo at Hokkaido dyan sa may Japan. Detalye Black Patrol 45, Raul Esperas. Muling bubuhayin ng Philippine Airlines ang kanilang biyahe patungo sa Hokkaido, gayon din sa Sapporo, Japan. Sangayon sa Philippine Airlines, ang kanilang Manila-Sapporo ay magsisimula sa November 24 hanggang March 27, 2026. Samantalang inaanyayahan naman ng mga biyahero na mag-avail ng kanilang mga promo na kanilang ipapaskil sa mga darating na panahon. Samantalang ang kanilang Hokkaido flight naman ay kanila ring ipagpapatuloy dahil sa inasahang pagdating ng mga Airbus 321neo aircraft na in-order pa ng Philippine Airlines sa Airbus industry. Gayunpaman, ang PAL, ang flag carrier ng bansa ay magpapatuloy sa kanilang paglago at pagdagdag din ng mga additional international at domestic flights sa ating bansa. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat, IC Patrol Reporters. Ayan, may arigato sa Hokkaido tsaka sa Sapporo Ano ba tayo sponsor? Ayan, sa PAL, may promo daw. Si Raul sponsor? Ayan na. Sana On-air talaga naghahanap. Why not? Parang robbery hold up talaga Kung makukuha ko, robbery hold up. Sa legal na paraan. So, alamin natin ang latest sa presyo ng bilihin sa mga palengke at ulang tips, lalong-lalo na dyan sa South, kasi mamamalengke na kayo para sa inyong mga chikiting nagigising maya-maya lang. Mula sa Valdeco o Greenleaf Market sa Valenzuela, nandyan ang aming Yusek! Mama Bet! Samson, good morning! Metro Patrol reports. Yes, good morning. Nag-enjoy ako dito sa Valdeco Market sa Valenzuela City. Ang bigas dito, 34 pa rin, 40, 45, 50, 60 pataas per kilo. Pero, napansin ko, meron silang bigas para pang-aso, 15 pesos kada kilo. Ayan. Sa baboy naman, bumaba ng baboy dito dahil 400 na lang per kilo ang pigi kasi laman. Samantalang ang buto-buto, 380. Dating 434 yan.
Ang liempo, 430 na lang na dating 450. Ang manok, 220, bumaba na ng 10. Ang isda, ang bangus, 240 hanggang 250 kada kilo. Samantalang ang tuna, 400. Lapu-lapong pula, 380. Dalagang bukid, 300. Pampanong puti, 390. Bisugo, 240. Salmon belly, 390. Ang hipon, 280 hanggang 460 per kilo. Ang tilapia, 140. Sa gulay ang palay, 130. Bawang, 150. Baguio beans, 100 pesos. Bell pepper, 180. Ang carrots, 100 piso. Cauliflower, 200. Chicharo, 400 per kilo. Ang grabe panlaing, 85. Kalabasa, 40. Ang kalamansi, 120. Kamatis, 60. Siling labuyo, 220. Patatas, 75. Sayote, 50. Pechay Baguio, 75. Pechay Tagalog, 100. Repolyo, 85. Puso ng saging panggata, 65. Sibuyas na pula, 140. Sibuyas na puti, 100. Siling green, 150. Ang talong, 100. At ang upo, 45. Ayan. Meron akong bonus na balita. Ang itlog dito, 15 pesos per piraso ng pulang itlog o itlog na maalat. Samantalang ang itlog ng small, 7. Medium, 8 pesos. Large egg, 9 pesos. XL, 9 pesos. Samantalang ang jumbo, 10 piso ang isang piraso. Okay, para sa ulam tips, sa dami na yan na mabibili nyo, pwede kayo magbinudo, kaldereta, nilaga at sinigang. Fried chicken, tinola, adobo, buffalo wings in different flavors. Tochong bangos, sarsyadong isda, sinigang sanso. Calamares, pusit, halabos na hipon. Daeng, nagabe, sagata, chapsoy, lumpiang sariwa at lumpiang gulay. Ayan, para sa ulam tips sa pinagising. Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ, nagbabalita ng tama. Siyempre, nagbabudget ng tama. Pino Gising! Sugod na sa palengke sa Baldeco dyan sa may green leaf. Doon lang pala po kasi yun yung presyo doon. Pero thank you mga most likely, yun That's the range. Oo, yun yung umiikot na dyan sa mga presyong nabanggit ni Mama Beth ang presyohan ng bilihin. At least yung mga nasa Valenzuela na pupunta sa Greenleaf, you have an Alam idea nyo na. Alam nyo na yung bibilin at iuulam ninyo. Ang mailalagay nyo sa inyong yung Tagalog ng wallet. Pitaka. Hindi, meron Ano ba? pa isa. May iba ba? Ano yun. Mamaya hanapin. Sige, hanapin natin. Ngayon naman, bago tayo mag-break, ronda muna tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Mga city councilors ng Naga, kanya-kanyang ordinansa at resolusyon na ipinasa sa inaugural session ng Sangguniang Panlunsod. Kuyang Melvin Machado, nagpasa na rin ba ng resolusyon na ipadala na yung laing namin dito? Good morning! Oo naman. Iba't ibang resolusyon at ordinansa ang inilatag ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng Naga sa kanilang inaugural session kahapon ng umaga. Kabilang sa mga ordinansa at resolusyon na iminungkahi ang pagpapalawig ng effectivity ng mga ID ng persons with disability sa lungsod at ang mas pinaagang pagbibigay ng 10,000 piso mula edad 96 years old hanggang umabot ng 100 years old ang isang centenarian. Isang resolusyon din na humihingi sa mga pribadong kontratista at DPWH na ayusin ang kanilang patrabaho sa mga lansangan na binungkal ang mga binungkal na lupa o semento sa kalsada ay nanatili umanong pag-aari ng LGU kahit hindi pwedeng kunin ng mga kontratista. Ilan lang ito sa mga resolusyon at ordinansa na pinagtibay at ipinag-utos sa talakayin sa iba't ibang komitiba. Ang regular session ng Sangguniang Panlungsod ay gaganapin tuwing Martes ng umaga habang meron ng kanya-kanyang komitibang hahawakan ang mga city councilors ng Naga. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Sa mga papasok ng alas 6 ng morning, wakey, bangon-bangon na po. 10 minuto na lamang bago mag 5 a.m., magbabalik ang Pinoy Gising! On time na sweldo at hazard pay ng mga health workers sa Laguna. Ibinigay o ipinag-utos na ibigay sa takdang oras ni Laguna Governor Sol Aragones. Sabay, good job, ma'am. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Campbell. Ipinag-utos ni Laguna Governor Sol Aragones sa mga opisyal ng pamahalaan panlalawigan na paswelduhin ang mga kawani o empleyado ng pamahalaan sa takdang oras at ibigay sa lalong madaling panahon ang hazard pay ng lahat ng health workers ng lalawigan. Ang kautusan ay ginawa sa unang flag ceremony
bilang gobernador ni Sol Argones sa Laguna Capitol Compound sa Santa Cruz, Laguna. Dahil araw ng Lunes, naging formal ang kapaligiran ng Kapitolyo sa suot na polo barong at Filipina dress ng mga kawani. Sinalubong ng palakpakan at hiyawan ang pagdating ng gobernadora na nangako rin ng maganda at masayang Pasko sa lahat ng empleyado ng Kapitolyo ng Laguna. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat para sa Impila, may todong lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat kay Kuyang Arman Campe sa kanyang report diyan. Isingit ko na lang ito, partner. Oo, isingit mo ang isingit. Isingit habang wala pa si Anton. Nakaranas po kasi ng pagbaha. Ayan na nga. Ang ilang bahagi ng Metro Manila kagabi dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan bunsod ng Southwest Monsoon o hanging habagat. Yun po yung dahilan na wala pong bagyo sa bansa natin ngayon. Kabilang sa binaha, ang ilang bahagi ng SLEX binaha. Oo. South Luzon Expressway, partikular sa daan mula Sukat hanggang Alabang. Dyan sa may Muntinlupa. Samantala, nakaranas din ang pagbahang ilang bahagi ng Alabang Zapote Road sa Las Piñas City at mayroon pang bahagi ng nasabing daan kung saan umapaw na sa tulay ang tubig mula dun sa isang ilog. Ayun lang. Ito ba humupa na? Mukha naman. Mukha naman kasi puro ambon na lang yun nandoon. Ang ano lang dyan ano ba ang lagay ng panahon today at later? Sige. Ako'y magpapapyaw mamaya sa ikalawang oras natin. Ayan na siya. Ayun na yung bagyo. Ayun na yung bagyo. Bagyong Flying A. Ganda. Kaya nga. Kaya nga ba? Bawal, nagreklamo ka kagad. Nagalit. Hindi kami umakan. O siya sa ating ikalawang sigwada ng showbiz, si Alfred Vargas nagtapos na ng valedictorian. Wow! Sa UP School of Urban and Regional Planning. Alamin natin ang report ni Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Yan, nasa na! Ay, ito na, Nako, malualuhan at tinanggap nitong si Alfred Vargas ang kanyang diploma. Nang siya po naman ay gawaran bilang valedictorian, diyan po naman sa University of the Philippines UP School of Urban and Regional Planning. Uy, ano siya? So, ano na siya? Isko. 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 Scholar ng bayan. Oo. Ang galing naman. At saka di ba siya ngayon? Counselor ba siya? Kasi dati siyang congressman. Counselor. Ngayon, counselor siya ng district ng Quezon City, no? Yeah. Ayan, congratulations. Nakapagtala itong si Alfred ng general weighing average na 1.0228. Wow. Para makuha nito ang valedictorian. Suma cum laude. Yan, sideline. Tayo't sumasideline. Sumasideline tayo. Ang galing-galing naman. Oo, pero inalay nga nitong si Alfred ang kanyang diploma na kanya natanggap o ang kanyang pagtatapos na kanyang tinanggap noong Sabado sa kanyang manager na yumauna na si Lolit Solis. At ayon dito kay Alfred, ito ang naging pangalawang nanay niya, si Lolit Solis, kung kaya't iniaalay niya dito ang kanyang nakuhang diploma dyan po naman sa UP, University of the Philippines School of Urban and Regional Planning. Galing. Ba't kaya ganun? Kasi Urban and Regional Planning. So, pag kami mga baha-baha, dahil may mga plano na siya dyan. Yes. So, more on parang pasok din to sa mga parang public works, di ba? And highways. Parang pwede doon, nakalinya. Pero regional, no? Sa bagay. Oo. Unang basa ko dito, para sa mga tatanda, kasi unang basa ko, Uban. Urban! May araw. Mali na naman ako doon. Yan. Yan, nagkamali na naman. Kaya unang basa ko si Uban. Pero may R pala. Para sa matatanda. Hindi pala. Kasi akala ko para sa mga elderly. Akala ko gagawa siya ng ng gamot. Hindi. Ano yun? Parang spray. Ng resolusyon. Resolusyon. Hindi nga pala scientist, politician niya pala. Para sa mga sa mga senior citizen, nakita ko hindi pala urban, para hindi uban. Urban. Gagawa siya ng local, Uban Day, ganun ba? Anyway na po, aking balitan showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Doc. Salamat, Ton. Attorney siya today. Ayun, abogadong-abogado dahil kay Alfred Vargas. Salamat sa mga nasa dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway. Go, go ang bilhin! Kasama siyempre si Mama Susan. Kay Susan tayo! Sa
Dagupan. Impunto, alas 5 na po ng AM. Ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. Minutes makalipas ang alas 5 ng Wednesday morning! Yahoy! Yahoy na tayo sa ating attendance check ngayong Miyerkules sa ating mga kasama online. Sorry po, nakalimutan ulit namin ang aming items for today. 22 million viewers! Sa online selling nyo. Ayan, Itong laptop ko sira na eh. Yan ba yung pugak yung screen? Yan ba yun? O, simulan mo na. Ayan, 20 million viewers tayo ngayon. Unahin natin si Kuyang Robert Ignacio. Oy, Kuyang Robert. Good morning Very Kuyang new, Robert. Hi, good morning. Di ba Metro Patrol natin susunod? Si Kuyang Ed Bartole. Metro Patrol ito. Kuyang Ed, good morning. Anong Ed, nasan ka? Ikot ka. Siya yung nagsisituation report kapag may traffic o may aksidente o may baha. Magandang umaga sa iyo, ha? Kuyang Ed, anong update? Ayan, si Mama Erna Socias from Parañaque. Good morning. Good morning. Oy, we have a viewer from Qatar. Qatar? Yeah. How's Qatar? Jack Salazar. Good morning, Zeg. From Qatar yan. Qatar, malaki yung palitan dyan. Baka naman. Ito na naman, mga nangrarabari hold up na naman yung mga anchor. Si Tristan Wyatt Gulay. Oy, parang Tristan, masarap mag-salad today. Pwede rin wala yan kahapon, si Papa Tristan. Wala nga, nag-angkat pa ata. Oo, nag-angkat ng gulay. Ayan, sa Balintawak. Naalala ko tuloy nung college ako. Diyan ka na naman nakatira. Hindi ako nakatira sa Balintawak. Iba ka na naman tira. Tinira ko. Dami tinirhan nito pero sa Pasig. Ngayon ko lang nalaman, NPA ka pala. Ikaw pala ang tunay na NPA. Hindi, siyempre kung saan yung makaka-benefit ka doon ka lumalapit. Pero iba ibig sabihin na NPA niya, no permanent adonis. Hindi kasi nagtitinda kami nung diyan kami kumukuha sa Balintawak. Oo, napakamura dyan. Napakamura, super mura. Alam mo, alas 2 na madaling araw, traffic dyan. Oo, yes. Dati wala pang dyan, wala pang yung MRT. Naku, makita mo talaga, may overpass naman, pero mga tao kasi hindi sanay mag-overpass. Gusto talaga nila doon sa Patintero. Maraming dyan, naging yan dati, naging killer highway yan yung part na yan. Kasi ang dami na sasagasaan. Binigyan pala ng MMDA nyo, na bawal tumawid dito, nakamamatay. Mga signage siya malalaki noon. Oo, nakalagay doon, bawal tumawid dito, nakamamatay. Doon sila sa gilid. Iwasan nila ng konti. Para hindi sila mamatay. Yan ako. Ganun talaga. Si NPA talaga. Filipino. Pero pag napunta na ibang bansa, masunurin. Oo, masunurin. Kaya hindi naman. Hindi pa napunta rin Nasubik, masunurin. Diba? Ay, kasi alam nila, may biglang dadampot sa kanila to. Kaya yung income na to, maganda ito para sa mga Pilipino, nagkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili. Yung no contact. Mas maganda pa yung no contact kaysa sa may contact. Nabawasan pa yung mga, alam mo na, mga buhaya sa daan. Buhaya pala sa daan. Ngayon ko na lang. Hindi, lalo pag baha. Ayan. Siya, si Mama Elizabeth Kamaing na Marikina. Ayan, Mama Elizabeth. Kamusta Marikina? Oo nga. Bahain din dyan. Pero parang wala naman dyan. Tumira din siya dyan. Di ba dyan nagsiserve si si Jericho Rosales kapag kapag hindi ang maganda kasi kay Jericho, may surfing board siya, pero tumutulong siya. Oo, yun nga. Yung kanya para rescue niya. Tama. Oo nga naman. Si Mama Rosalinda Bartolome. Ay, Rosalinda. Mi amor. Di ba teleserye din dati ito? Teleserye dati yan. Kuya din, si Talia din. Si Talia din yan. Hindi lang siya si Marimar. Si Marimar at saka Rosalinda isa. Ayun. Si Kuyang Randy Santisas nakikinig daw. Papa Randy! Good morning. Ayun na si Kuyang, nasabi ko na ba si Kuyang Nelson? Nasabi ko na si Kuyang Nelson. Good morning. Si Rene Avila from sa Uyo sa QC. Wow, bago yan. Natira rin yan doon. Bago kahapon. Ayan. Yung sa Uyo. Di ba natira ka sa Uyo? Ayaw nga pala. Isa sa mga marami mong bahay. Kaya sabi ko natira ka rin dyan Sabi sa'yo. Ay, nako. Ito na si Down Anja, si Badsky Bacaro. Good morning. Badsky, malapit ka na dumating ha. Oo nga, kailan ba? Next week Huwag kakalimutan ang Kangaroo. Yan.
Kung wala kang maiuming kanggaro, pag bumisita rito, magdala ka ng mukhang kanggaro. Yan! At i-on air natin. Ano yun? Pasado na yun. Okay na sa amin yun. Pwede na yan. Basta mukhang kanggaro. Anong size daw? Ako size 10. Ayan. Laki, oh. Paa kasi. Paa ba? Shoes. Di ba yung sa 2? Kupala mo ka. 5. Nag-booking pa ng size dito, no? Ay, si Romeo Aguda mula Calamba, Laguna. Uy. Romeo, Papa Romeo. Ay, Diyos Papa Calamba. Tumira din ako dyan sa LE Subdivision. Sandali, speaking of Laguna, batiin mo si Papa Arman Campe. Papa Arman Campe, asa na ispason? Nakaloka ka. May sagot siya sa'yo. Paparating na. Nagmamamadali na. Wala pa si Papa Adonis, di pa nagko-comment. Tulog pa. Pinagod mo. Ayan. Oo nga, nung ginawa mo. Nung ginawa ninyo, ha? Ay, nako, tag-ulan kasi. Pinag-ayos ko ng bubong. Tumutulo eh. Karpintero pala. Oo, okay na yung bubong ang may tulo kaysa sa kami. Hoy! Hoy! Ito na. Ang hindi mo inaabangan. Ayan na. Si Batman. Ay, Mama Batman! AKA Dennis. Ayan. Good morning. God bless daw sa atin. Wow, God bless daw. Tare, mag-God bless ka. Ginagayo mo pa kami, ha? Lalo. God bless yung toke, no? Yan. Lalong-lalo na sa pinaka-the best. Binola ka na naman. Oo nga. Pinaka-matino. Ayan. Pinaka-matino. Oo naman. Naniniwala Hindi tayo angan. Sige. Pinaka-matinong mamamahayag sa nangungunang morning show. Ang taas naman nito sa TV. Ang taas naman ang credibility natin dyan. Walang iba kundi ang idol niya raw. Kakambal mo daw. Local o foreign? Local yan. Local to, malamang. Oo. Isa siya doon sa 3 soft drink ladies. Talaga? Yeah. Coca Nicolas? Hindi. Sarsi Emmanuel. Majonda na kaibigan ko ngayon yan. Buhay pa, in fairness. Buhay pa, majonda na. At lagi nagbablog ko, laging pinapakita ang pagkain niya. Kahit pa paano, buhay na buhay. Pagkain naman. Si Emmanuel, yes. Ayan. Yan na yung kamukha ngayon. Wala na ngayon yun. Ha? Sa? Yung soft drinks na yun? Sarsi? Meron pa. Sarsi meron pa sa probinsya. May ilan dito? Meron pa sa May mga, ilan dito? sa mga convenience store meron. Ang nakikita ko sa probinsya kasi RC na. Iba pa yun. Iba pa. Ang tamis eh. Iba pa. So, Sarsi meron pa din. Meron pa rin. Masarap yun. Parang root beer yan, di ba? Parang root tama. beer, yes. Correct. Alam mo yung root beer na yan? Nakilala ko yung root beer na yan doon sa ENW. Oo, diba? Diyan sa may masarap Cubao. yan. Yes. Lalo na kapag kaya sobrang sugar niyan, utang na loob. Yes, ko parang triple yata ang Coke. Oo. Pero kailangan mo yan, napakalamig kasi pag hindi malamig, hindi masarap. Tapos nalagyan mo pa ng ice cream. Yes. Pagpailinan mo kasi, tas di malamig. Mapait. Mapait. Parang gamot na ayaw mong inumin. Ayun. Gamot na ayaw inumin. Ako, umiinom ako niyan, A&W dyan sa may Cubao, sa kanto ng Cubao. Ayan. Kasi dyan naman ako, hindi ako nakatira dyan. Ano ka dyan? Booking. Yeah. Alam mo ang mga lugar. Expert. Ay, di ba, yan yung nabalita dati na yung mga nakatambay dyan yung tinawag nilang Bakal Boys. Talaga? Kasi may mga veranda, may mga yan sa Ali Mall, yung sa veranda, may mga bakal yun eh. Kaya tinawag ng Bakal Boys, yung mga nakatambay doon. mga nakatambay, mga nang chuchorba ng mga bakla. Oo. Diyan sa Fiesta Carnival dati. Pero buhay na ulit ang Fiesta Carnival. Yes, buhay na ulit ang Fiesta Carnival. Okay na, i-enjoy na ulit siya ng mga chikiting ngayon. Correct. At ang ganda-ganda ng Cubao. Oh, yes. Napakaganda. Ang sarap dyan tumira kasi may mga condominium na dyan eh. Pero, katabi ng BLTV yata. Pero ako ngayon nalilito na kasi di ba yung gateway, may gateway 1 man, may gateway 2 pa. Tapos iba na yung mga connecting, pero ang ganda-ganda na ng lugar ng Cubao ngayon. Yes, ang ganda. Very good. Sobra. Yan, may pahabol. Isa na lang bago tayo mag-headline sa Watching Now from Matondo. Juan Miguel Ley Becuña. Ayan, ang ganda ng pangalan, Juan Miguel. Juan Miguel, mabait parang ang gwapo-gwapo sa personal niyan. Sabi ko sana mabait. Babae, kayo naman, watching from my house at Tondo. Ayan, ang taray. Ay, kapit bahay yata ni Juday ito. Oo,
Tondo. Baka. Ayun, oo. Baka ex ni Juday yan. Bago lang daw siya sa channel at sa stasyon natin. Ay, hello po. Juan welcome. Miguel. Pag sinabi mo, Juan Miguel, parang navisualize ko sa kanya, no? Makinis, maputi, makinis. Alam mo yung ganon? Oo, tapos Makinis, parang maputi mala siya. Juan Miguel Bondo kang itsura. Mga ganon, pag Juan Miguel. Oo, Ayan. Kaya Nagkuha raw Juan siya sa Miguel. channel natin. Goods daw ang news at information. Ayan. Thank you dahil po. dyan, wala kang, Ano? walang pasok sa Las Piñas na tsaka sa Montillo. Ayan, good news. ah. Ay, good news. Hindi, Hindi oo, good news. mga Pero ito lang ha, sinasabi na good news yung pag walang pasok. Naku, hindi yung good news yan. Nababawasan po ang Ang school inyong days, knowledge oo. ninyo. Yes, so dapat ang source of knowledge. Correct. take advantage lagi ang araw na may pasok. Correct. Ayan ang maganda dyan. Okay, magandang morning ulit sa lahat ng nakikinig sa 88. Hindi na ako alis. Oo. Ito na, mag-i-intro na tayo ulit. Sa lahat na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23, sumasa inyo na naman. Sumasa inyo palagi. At sa atin lahat. Ikalawang oras ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Bing Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Bago natin kibos yung tunog nun. Kasi akala ko diretso na sa news. Naninisi ka pa. Huwag ganon. Naninisi ka pa. Congrats at nagstay ka ngayon. Oo nga. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Wednesday morning. Hoy, tama na! Wednesday Gusto ko na morning. mag-Biyernes! Wednesday morning, pare, nag-review kasi kay ni Liam kagabi. Metro Manila at Southern Luzon patuloy na babayuhin ng hanging habagat. Ilang lugar muling nagsuspinde ng klase. Pinoy Gising! Hoy! Ano sana natin? Ano na? Sana lahat binabayo. Saka sa Bembang Station. Bangbang yun. Abang-bang ba? Doon ka sa may Alvin, Bembang Pamor. Ang aga na rin ang alay. Samantala, ilang private hospitals ay tuloy pa rin naman sa pagtanggap ng guarantee letters mula sa DOA. Pinoy Gising! 100 milyong pisong halaga ng BIS declared agri-products na sabat. Ayun, very good. Sa Subic. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, 2 patay matapos rumagasa ang bagyong Bising sa Taiwan. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, J. Brian Baricuatro nanalo ng silver medal sa 2025 World Boxing Cup sa Astana, Kazakhstan. Pinoy Gising! Madalas na pag-cheat o yung panloloko. Senyales nga ba ng sakit sa pag-iisip? Oo, wag nyo nating patunayan yan. Ay, kailangan ba? Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Hindi yan sakit sa pag-iisip, sakit sa puson yan. Pag-cheat. Maharot eh, no? Tigilan, oo, di ba? Puson pala. Oo. Wawa naman. Tigilan ako, ha? Guarantee letters mula sa politiko. Hindi na raw tatanggapin sa ospital. Alamin mamaya kung facts or fake. Pinoy Gising! At sa mga binabayo Nang! ng mga balita show. Ayan. Okay. Tawa-tawa siya, Si may ibig sabihin Pokwang. kasi siya eh. Ano? Tawa-tawa ka kasi may ibig sabihin ka. Wala kaya, hello. Demure, ano ba yan? Demure. Wholesome. Ay, alam nyo, mas huwag nyo tinatining man ng ng Ikaw mga talaga. mahalay na Ikaw talaga, no? Of all people. Subukay ka Papa Juan Miguel. Ay, wow. Malinis. Maputi. Lulusot ka pa. Purine. Eto na, Pokwang pinangaralan si Piang Smith na huwag magyabang. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo, Sinong binabayo? si Papa Juan Miguel. Hoy! Natundo. Ayan, si Ivana Alawi, ay ito na ha. Muling inintriga dahil pareho naman ngayon ang itsura ng kusina nila ni Dan Fernandez. Ano ngayon kayo dalawa? May kusina. Oo, kusina din. Ano talaga? Pareho talaga sila ng interior designer. Mamaya yan. Go! Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Sa hinaman ng daldala namin, 17 minutos. 5:70 naman umalis ka pa! Ba't umalis ka pa? Magbabalita ka na rin eh. May
sa Metro Ikaw na rin, Manila. baka mamaya wala sa listahan, may wala dyan eh. Oo, ayan, sa oh. kasi syempre baka yung iba kakabukas lang ng kanilang mga TV. At radyo, oo. Listahan ng walang pasok All levels, private and public sa Muntinlupa at Las Piñas City dito po sa Metro Manila. Muntinlupa lamang po at Las Piñas City. Sa probinsya naman po, ang ng Cavite, ang mga bayan na walang pasok, all levels, public and private ay sa Alfonso, Amadeo, sa Kawit, Nunez, Dasmariñas at sa Bailen. Samantala mga walang pasok naman face-to-face all levels, private and public at shifted to online o modular class sa mga bayan ng General Trias City, Tagaytay, 13 Martires at sa Naik. Preschool to senior high naman, public and private, ang walang pasok sa bayan ng Indang. Kabilang din sa mga walang face-to-face, all levels, public and private ang Binyan, Laguna. Habang ang Laurel, Batangas naman ay wala ring pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Gising! Ito naman ngayon sa oras po na 18 minuto na po makalipas na kalasing ka ng AM. Tiniyak po na Department of Science and Technology o DOST ang tulong sa DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero sa panayam ng DWIZ. Sinabi ni Science and Technology Secretary Renato Solidum na maaari silang magbigay ng technical guidance at magpahiram ng kagamitan at tauhan sa paghahanap sa mga sabungero. Kung wala pa silang target at magmamapa lang, yun nga sinasabi ko, yung sonar. Yung Echo Sounder na may dalawang klase, side sans sonar, meron ng ilang ahensya dito pero hindi masyado maganda yon. Ang pinakamaganda ay multi-beam sonar para makakita ng 3D image sa ilalim. May available naman yan dito sa Pilipinas, sa private sector na pwede nilang siguro i-hire at gamitin. Ipinaliwanag naman ni Secretary Solidum na sakaling mayroon pang mga buto ang mga nawawalang sabungero na sinasabing nasa Taal Lake ay maaari itong makita sa pamamagitan ng multi-beam sonar. Depende yan sa lalim sa target area kasi itong Taal Lake, yung malaking lawa sa paligid ng Taal Volcano ay on the average may 100 meters depth. Ang pinakamalalim niyan mga 172. Siyempre, ang most likely matitira dyan ay buto. Kung hinulog yan sa isang lugar lang, mahalata mo kung nag-pile up. At kung may mga pabigat, may image din yun kung sakali man. Pangalawa, depende rin yan eh. May slight chance na hindi decompose kung talagang nasa malalim na parte. Kasi yung ilalim ng Taal Lake, wala masyadong oxygen dyan. At kung wala masyadong oxygen, mabagal yung decomposition. Pero syempre, marami pang ibang mga bagay para makonsidera na meron pa, no? Syempre yung buto ang target dyan. Tinig po yan, napakinggan ninyo ni Science and Technology Secretary Renato Solidum sa panayam ng DWIZ. Gising! Samantala muling ibinabala ni Science and Technology Secretary Renato Solidum na maaaring sumabog muli ang Bulkang Taal. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Secretary Solidum, parehong kondisyon ang ipinakikita ng nasabing bulkan ngayon at noong bago ito sumabog noong nakaraang buwan. Ipinanawagan din ang kalihim na iwasang pumunta sa isla, lalo na malapit sa crater dito. Pakinggan natin si Secretary Solidum. Ito ko lang ipaalala na nung isang araw, nagpalabas ang DOST FIVOX ng advisory kasi kumonte ang usok na napapansin sa main crater at yung asupre na sinusukat natin kada araw ay hindi masyadong mataas. Ibig sabihin, kahalintulad ito ng kondisyon bago sumabog noong June 16 na maliit lamang na pagsabog at importante na mapaalala sa ating mga kababayan na huwag pumunta sa isla at lumapit doon sa main crater. Yan po, narinig nyo ang babala at tinig ni Science and Technology Secretary Renato Solidum sa panayam ng DWIZ. Gising! Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Malacanang kaugnay ng kasalukuyang estado ng investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro, nakausap niya ang ilang kinatawan mula sa Department of Justice, subalit inihayag ng mga ito na patuloy pa rin pinag-aaralan ng mga impormasyong kanilang natatanggap kaugnay ng kaso. Anya, hindi pa inilalantad ng DOJ ang pagkakakilanlan ng mga pulis na iniimbestigahan. Gayon din ang pangalan ng sinasabing mga politikong nasasangkot. Git pa ng press officer, mas makabubuting hayaang makapagsagawa ng masusing investigasyon ang Justice Department upang makakalap ng sapat na ebidensya at makabuo ng matibay na kaso laban sa mga pinaniniwalaang nasa likod ng krimen. Gising! Samantala, sa ibang balita naman, suportado
ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang panukalang higpitan ang regulasyon sa mga online gambling. Ito ang sinangayunan ni PAGCOR Chairman Al Tenco sa panayam ng DWIZ matapos ang paghahain ng mga mambabatas ng panukalang naglalayong ipatupad ang total ban sa online gaming sa bansa. Gayunman, aminado si PAGCOR Chairman Al Tenco, batay na rin sa kanilang pag-aaral na mahihirapang ipatupad ang total ban sa naturang panukala. Pakinggan natin si Chairman Al Tenco. Ako po ay naniniwala na ang tamang hakbang nating dapat gawin ay ang pagre-regula. To regulate it stricter and to regulate it properly. Sapagkat ang aking pong pag-aaral, sa pag-aaral po ng PAGCOR, ay definitely hindi po na, because of the advances in technology, ito pong sa internet, mahirapan po talaga tayong ihinto ng tuwiran o ng 100% ang online gaming. Iginiit pa ni Chairman Tenco mula sa ibayong dagat o yung overseas ang mga illegal na operator ng online gambling. Muli nating pakinggan si PAGCOR Chairman Al Tenco. Ang talaga pong nakasisira sa pangkasalukuyan sa ating online gaming industry at gusto kong bigyan ito ng diin at bigyan ng pansin ng mga nakikinig sa iyo ay yung mga illegal operators na patuloy na nag-ooperate hindi nagmumula sa ating bansa kundi nagmumula sa ibang bansa at tinatarget ang mga customer na Pilipino. Yan po at narinig nyo ang tinig at paliwanag patungkol sa total ban ng online gambling mula kay PAGCOR Chairman Al Tenco sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Sa oras po na 24 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Ito na ang ating Factor Fake Guarantee Letters mula sa politiko. Hindi na raw po tatanggapin sa mga ospital. Ito ba ay totoo o peke? Alamin sa report na ito. Kamakailan, kumakalat ang balita na hindi na pahihintulutan ang paggamit ng guarantee letters mula sa gobyerno sa mga ospital. Ito ay nagdulot ng pag-aalala sa mga pasyente at kanilang pamilya. Ngunit ano nga ba ang katotohanan? Alamin natin sa Factor Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Ang guarantee letter o GL ay isang promise to pay mula sa ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, DSWD, AIX, PCSO, LGUs, OVP at iba pa na sumasaklaw sa bahagi ng gastusin ng pasyente sa ospital. Ito ay legal at pinapayagan sa ilalim ng mga programa gaya ng medical assistance to indigent patients at assistance programs ng iba pang ahensya. Totoong may suliranin sa 39 na ospital sa Batangas na hindi pa rin nababayaran dahil sa kulang pa ang dokumentasyon. Ayon sa Malacanang, ang problema ay hindi pera, kundi ang hindi kumpletong dokumento mula sa ospital upang makumpleto ang pagre-release ng payment. Meron naman po kasi MOA ang DOH with the private hospitals. At sabi nga po natin, hindi naman po nagkakaproblema ang gobyerno patungkol po sa pagbabayad ng mga bills po ng ating mga kababayan na covered po ng guarantee letters. Dito lamang po sa 39 hospitals na kinakailangan po ng DOH yung ibang mga dokumento para po sila mabayaran. So, doon po sa maniningil ng mga hospitals, kumplituhin lang po yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH, ang sinasabi sa atin, ay may sapat na pondo. Opo, nakausap po natin mismo ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila na 39 hospitals lamang po sa Batangas ang nagkakaroon ngayon ng usapin patungkol sa di umanong pagbabayad ng mabilisan ng mga amount base sa guarantee letters. Dahil ito po daw ay wala pang kaukulang mga dokumentong na isusumite. Pero hindi po nangangahulugan na yung ibang mga hospitals po ay nagkakaroon ng problema pagdating po sa bayaran. At tandaan po natin na sa Universal Healthcare Act ay meron po supposed to be guaranteed na 10% na authorized bed capacity ang mga private hospitals para patungkol po sa zero billing. Ha? At dapat nga po ay hindi na po kinakailangan yung tatawag natin medical assistance for indigents and financially incapacitated patients dahil dapat zero na po ang balanse dahil po sa PhilHealth. At
Kung mas kakailanganin po ng ating mga kababayan na sila ay at malapit sila sa mga DOH hospitals, hindi po kailangan ng GL doon or guarantee letters. Pero ayon sa President ng Private Hospitals Association of the Philippines, sa panayam ng DWIZ sa programang Ronda Pilipinas, humigit kumulang 43 pribadong ospital sa Batangas ang hindi muna tumatanggap ng guarantee letters. Ang iba naman ay naglalaan ng araw kung kailan na sila tatanggap upang mapabagal ang pagdagdag ng kailangang bayaran sa kanilang mga ospital. Dagdag pa niya na aabot sa milyon-milyong halaga ang hindi pa nababayaran, kung saan sa isang ospital ang pinakamataas na hindi nababayaran ay mahigit 100 milyong piso. Meron po isang ospital na mahigit 100 milyon po ang utang eh. Pero yung iba po nag-average siya ng mga ilan lang, mga 20 million, 10 million. Yung iba 100,000 lang, ganyan po. Pero yung suma total po sa aming probinsya lang ng Batangas, mga 480 million pa po ang bayarin. Dagdag pa rito na nahihirapan ang ilang mga ospital na magpatuloy sa kanilang operasyon dahil sa laki ng receivables na hindi pa rin nababayaran sa kanila. Medyo malaki din po umaabot sa point na maapektuhan na po yung operasyon ng ating mga maliliit na ospital. Kaya medyo po sabi nila, anong gagawin namin? Medyo mag-stop muna kami ng pagtanggap nito kasi otherwise mahirapan talaga kami na magpatuloy sa aming operasyon. At dahil dyan, mapapatunayan na may mga pribadong ospital lalo na sa Batangas na pansamantalang humihinto o bumagal sa pagtanggap ng guarantee letters dahil sa hindi nababayarang receivables. Kaya naman ang balitang ito ay partially fact. Iilan lamang ang hindi tumatanggap at nagbibigay lamang ng specific na araw kung kailan sila maaaring tanggapin upang mapabagal ang pagdaragdag ng mga hindi pa nababayaran na receivables at ang DOH ay nagsisikap na maproseso kaagad ang bayad sa mga ospital. Para sa Factor Fake, Ian Articona nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pinoy Gising! Ngayon naman, Pokwang, pinangaralan si Fiang Smith na huwag magyabang. Aber-aber, alamin natin kung bakit mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin. Ay. Oo, yung pronouncement na yan, itong si Fiang Smith, ang nagdahilan ko kaya pinangaralan ito ni Pokwang. Sa isang interview kasi dito kay Fiang Smith, sinabi nito na kahit na ilang batch pa yang dumaan na yan sa PBB, walang makakatalo sa batch namin. Sabi niya ganon. Hello, sabi niya, Gen 11, highest, breaking, hello! Sabi niya ganon. Ganun ba? Oo. Pero ayon naman dito kay Fiang, joke-joke lang. Sabi niya ganon. At kaya niya raw nasabi na sila ang the best. Sabi niya at wala makakatalo sa kanila ay dahil silang lahat daw ay napaka-genuine doon sa loob ng bahay ni Kuya. Ayan, ito ay bilang parinig naman itong si Fiang sa katatapos lamang na PBB collab. Yung collab ng PBB, ng Pinoy Big Brother. It's a collaboration ng artist ng GMA at ng ABS-CBN. Kung kaya't ayon dito kay Fiang, as a matter of fact daw, hindi nga nila alam na may mga nanonood para sa kanila kasi nga napaka-genuine nila doon sa loob ng bahay ni Kuya. Noong makita nga yan at nang mabasa nitong si Pokwang ay bigla itong nagbigay ng kanyang piece of advice dito po naman kay Fiang. At ang sinabi nitong si Pokwang, naku po iha, wag munang magyabang. Sabi niya ganon. 21 years na ako sa showbiz at ang pinakasikreto, be humble. Sabi niya. Oo. Sabi niya, ang dami ng dumaan na PBB. Sabi niya, noong ako nasa sa showbiz, sabi niya gano'n, ilang PBB na ang dumaan at iilan lamang sa kanila ang nag-stay at aktibo pa rin hanggang ngayon dahil nga sa humble sila. Yung iba, marami nang nawala dahil mga hambog sila. Nako. Ayan. Nako, oo. Pero alam mo, nakasama ko ito si Fiang Smith, ha? Di ba nag-host ako ng isang event nito, Oh yes, sabi mo nga. Oo, doon sa isang restaurant dyan sa Timog. Yeah. I find her, mabait. Mabait. Yung nga lang, hindi ko type kasi may mga tattoo siya
na alam mo naman kapag role model dapat, di ba? Yeah. Okay, hindi pa rin hindi ko sinasabi na masama ang magkaroon ng tattoo, ha? Exactly. Oo, kaya lang bilang role model ng mga kabataan ito, si Fiang Smith, medyo marami-rami siyang tattoo sa katawan. Ayan. Parang ako lang yan, meron akong belief kung bakit ayoko. Hindi ko sinasabi masamang tao mga tattoo. Correct. Yung iba pa nga minsan sila pa yung pinakamababait na mga tao mai-encounter mo. Oo. Hindi namin sinasabi na bad, pero syempre may mga ako siguro dahil sa religious preference ko lang. Yeah, one good example is si Ray Parks Jr. Yes, exactly. Di ba? Lagi nagagawa. Tsaka yung kanyang wife, si Zainab. Di ba si Zainab meron din mga Zainab. tattoo? Oo. Tapos, yun ay ano mo lang? Parang preference ko lang yun sa religion na parang may nagturo sa akin dati na parang ang katawan daw is sacred. Dapat hindi, kung paano yung ginawa, ganun dapat. Correct. Yan. So, yun yung take ko. Pero hindi ko sinasabing masama sila. Yes. Sabi ko nga, sila pa minsan yung pinakamababait na tao mai-encounter natin. Correct. At sa ano pala ang Philippine National Red Cross pala bawal sila mag-take ng magkumuha ng dugo. Meron certain period of time. Oo. Pag na-reach mo yung period of time na yon, siguro pag matagal na yung tattoo, ay pwede na. Pero kapag bago-bago pa lang yung tattoo, basta may certain period of years para ikaw ay pwede mag-donate ng dugo ayon sa... At saka they check nyo naman bago nila malaman kung pwede o hindi. Yes. Okay, so yan ang muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Maraming salamat sa iyo, Flying A. Anton. Standby muna sa mga reporters natin, Philippine Standard Time. Hoy! Pinoy! Gising na! Asa na ating mga kalakasan ng energy? 5:33 na po ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Hindi ko mabibig hinggil sa panukalang magtalaga ng designated survivor. Parang pinanonood ko lang to sa Netflix. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ayaw pang magkomento sa ngayon ang Malacanang kaugnay ng sinusulong na panukalang batas ni Senador Ping Lacson na magtalaga ng designated survivor ang isang pangulo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mas makabubuting buuin muna ang probisyon ng bill upang maging mas malinaw ito. Mahirap kasi anyang sumang-ayon na humindi kung hindi naman palatag ang kabuang panukalang batas. Pag-aaralan naman anya ito ng Pangulo sakaling ito ay maipasa sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa ilalim ng bill ni Lacson, magtatalaga ang Pangulo ng isang miyembro ng gabinete na dadalhin naman sa sekreto at ligtas na lugar at babantayan ng Presidential Security Command kapag magkakasama sa isang pagtitipon tulad ng SONA ang Pangulo, Presidente, Vice Presidente at Senate President, kasama na rito yung House Speaker at lahat ng mga iba pang mga nasa line of succession. Sakaling may hindi magandang nangyari at nasawi, naging disabled at sabay-sabay na nawala sa pwesto ang Pangulo at lahat ng iba pang matataas na opisyal nang dahil sa pag-atake ng terorista, major calamity o iba pang pambihirang pangyari, ang tinalagang designated survivor naman ang aaktong presidente ng bansa hanggang sa mapalitan ito ng kung sino man ang mahalal na Pangulo sa eleksyong gagawin sa loob ng 90 araw mula sa panunungkulan nito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totongas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pa pong report. Senador Tito Soto aminadong estrikto siya na Senate President. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Tanggap ni Senator Tito Soto na estrikto siya bilang Senate President. Ayon kay Soto, guilty siya sa pagiging estrikto dahil sa ganito siya sinanay ng mga nakasabayan niyang tunay na statesman noong 8 at 9th Congress kung saan umiral niya ang decency at pagtalima sa rules at procedures. Ay kay Soto, kung ito ang sinasabing dahilan kaya disqualified siya bilang Senate President o dahil kaya hindi siya ang sinuportahan ng maraming senador, tanggap daw niya ito. O narito yung sinasabing kaya hindi si Soto ang sinuportahan ng majority ng mga senador sa pagka-Senate President ay dahil sa masyado siyang istrikto. Sa ngayon, ang mga kasama ni Soto sa binansagang Veterans Bloc ay sina Senators Juan Miguel Zubiri, Loren Legarda, Panfilo Lacson at Lito Lapid. Handa daw silang maging minority bloc at bukas silang i-adapt si Senator Risa Hontiveros. Gayunman, muling sinabi naman ni Senator Zubiri na never say die kung kaya't may mga mini caucuses pa rin na silang ginagawa at may ilan pa rin silang mga senador na kinakausap para sumama sa kanilang grupo. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIC.
Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, pagtaas ng labor force participation ng Pilipinas, bunga ng mga programa ng pamahalang Marcos ayon sa Malacanang. Kumpirmahin natin mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Welcome sa Malacanang, ang pinakahuling labor force survey kung saan lumalabas na nasa 65.8% ang labor force participation rate sa bansa as of May 2025. Mas mataas ito sa 64.8% noong May 2024. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, katumbas ito ng karagdagang 1.4 milyong Pilipino na dumagdag sa labor force ng bansa sa ilalim ng Marcos administration. Ibig sabihin, pumalo na sa 52.32 milyon ang bilang ng mga Pilipinong meron trabaho sa Pilipinas sa ngayon. Sumasalamin niya ito na nagbubunga na ang mga ginagawa ng pamahalaan para makapagbukas ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino. Halimbawa na rito yung kaliwat ka ng job fair na kinakasa ng pamahalaan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong-as DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! O baka mamaya ano pa mailan si Harry Potter, isa pa pong report! Very good. Ito na yon. Abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito na yon. Umaasang maglalabas na ngayong linggo ng desisyon o positibong desisyon daw ang Pasig RTC na makakapagpiyansa si PACQ. Yun, huwag niyo pasahin ng diretso. Nauna lang yung match ni nauna yung match mo. Report, Patrol 5. Ayaw Pangko. Inaasahang didesisyonan na ng korte ang petition for bail ni religious leader Apollo Kibuloy kaugnay sa kaso nitong qualified human trafficking sa Pasig Regional Trial Court. Ayon kay Attorney Israelito Torion, isa sa abogado ni Kibuloy, umaasa sila na ngayong linggo ay maglalabas na ng positibong desisyon ang korte sa kanilang petisyon na makapagpiyansa ang kanyang kliyente, lalo pa nga mahina ang mga inilatag na ebidensya laban dito. Tiniyak din ni Torion na nasa maayos na kondisyon ang kalusugan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Pinoy Gising! DOTR Secretary Vince Dizon maghahain ng kaso sa nanakit sa isang PWD. Sabay sa bus? Malamang ito yon. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Mangunguna si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa paghahain ng reklamo laban sa nanakit mano sa isang PWD sa isang pasahero sa busway. Sangayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, ang reklamo ay kanilang iahain sa Makati City Hall of Justice laban sa driver at konduktor ng isang bus company. Gayunpaman, sinabi ni Secretary Vince Dizon na ito ang lumabas sa investigasyon kung kaya't nagpasya ang DOTR na magsampa ng kaukulang demanda laban sa mga akusado ng manakit ng isang PWD sa isang busway sa Kalakhang, Maynila. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impila may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Love ka namin, Pam, pero ito report mula sa Metro Patrol. 2 tulak ng droga sa Caloocan Timbog sa NPD, DEEU. Report mula kay Mama Beth Samson. 2 tulak ng ipinagbabawal na gamot ang natimbog ng pulisya sa isinagawang buy-bust operation sa Caloocan City kahapon ng madaling araw. Sa isinamiting ulat kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Arnold E. Abad, ni NPD District Drug Enforcement Unit Chief, Police Captain Reggie Pobadora, kinilala ang mga suspect na sina alias Tetong,
34 ng Tondo, Manila at alias Tonton 41, residente ng Caloocan, tricycle driver at parehong nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 Sale, 26 Conspiracy at Section 11 Possession of Dangerous Drugs sa ilalim ng Article 2 of RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ulat, alas 4:43 ng madaling araw nang masakote ang dalawang suspect sa kahabaan ng Malaya Street, Barangay 28, Caloocan. Nagsagawa ang mga tauhan ng NPD-DDEU ng buy-bust operation na may koordinasyon sa PIDEA na nagresulta sa pagka-aresto sa mga suspect, makara magbenta sa possible buyer at makakumpiska sa mga suspect ng 60 grams ng shabu na may standard drug price na 408,000 pesos. Formal na sasampahan ng kaso ang mga suspect sa City Prosecutor's Office at sasailalim sa inquest proceedings. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Hinihinalang drug courier arestado sa bayan ng Paway, Ilocos Norte. Shabu at marijuana nasamsam. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Arestado ang 21 anyos na lalaki na nakalista bilang street-level individual sa Barangay 20 Paratong sa bayan ng Paway, Ilocos Norte sa isang anti-illegal drugs operation. Nahuli ang suspect matapos tangkain na umiwas sa mga pulis sa isang intelligence-driven mobile patrol. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang motorsiklo at nakitang itinapon ang isang black sunglasses na kalaunan ay napag-alaman na naglalaman ng hilang shabu at mga drug paraphernalias. Na-recover sa pinangyarihan ang isa pang gramo ng hilalang shabu na may karaniwang presyo na 6,800 pesos, 10 gramo na inilang marijuana na may karaniwang presyo na 1,200 pesos. So sampahan ang suspect sa paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Simpilang May Tulong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tantay muna sa ibang reporters natin, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Alam niyo lang, pinag-usapan namin racket. 12 minutos bago ay 11 minutes na lang po bago mag 6 a.m. Magbabalik po ang Pinoy Gising. Minuto na lamang po bago mag 6 in the morning. Yahoy ulit tayo sa probinsya. Lalaki sugatan sa pamamaril sa Cavite. Uy, sa Etiba, kaila Anton. Ito report mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang 28 anyos na lalaki ang sugatan matapos itong pagbabarili ng hindi pa nakilalang suspect kahapon na madaling araw sa Barangay Halang, Naik, Cavite. Kinilala ang biktima na si alias Cheng at residente na nabanggit na lugar. Sa investigasyon, nasa loob umano ng shop ang biktima. Nang dumating ang suspect sa kanyang motorsiklo, bumunot ng baril at pinaputukan ng 6 na beses ang biktima. Agad na nasa po ng bala sa katawan si Cheng at nagkuno rin patay para hindi na siya muling barilin ng suspect. Mabilis at tumakas ang suspect sa kanyang motorsiklo patungo sa direksyon ng Tanza, Cavite. Inibistigan pa ng kapulisan ang naturang pangyayari. Arman Cambio mula Calabarzon, nag-uulat pa Himpilang Metodong Lakas. DWIZ nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pang, wala pa ba? Pahabol na lang natin. FBI! Samantala, madalas na panloloko Yan. o yung panchichit. Cheater. Sakit daw sa pag-iisip. Kumpirmahin natin Sa puson! Ayaw yung maniwala sa akin, sakit sa puson yan! Patunayan muna! tingnan natin. Hindi yan sa pag-iisip, sa puson! Tingnan natin sa Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Merong kasabihan na once a cheater, always a cheater. At ayon daw sa pag-aaral, maituturing daw na sakit sa pag-iisip ang cheating. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Ayon sa SciPost na ang mga taong nag-cheat sa una nilang relationship ay 3 times more likely na ulitin ang panloloko sa jowa o next partner. Dagdag pa sa Journal of Sex and Marital Therapy na ang mga taong nag-cheat ay naghahanap ng mga kulang sa kanila
gaya ng pagmamahal, mababang self-esteem, sexual desire at marami pang iba. Ayon naman sa website na choosingtherapy.com na mayroong compulsive cheating disorder, ang mga taong nakaranas ng trauma, addiction o ang pagiging narcissist o masyadong in love sa sarili o sabihin na nating selfish na tao. At ito naman ang mga senyales na cheater ang boyfriend o girlfriend mo. Denial, secretive o malihim na tao, walang pakialam sa nararamdaman mo, pakikipag-flirt sa ibang tao, at madalas na pagsira sa pangako, at marami pang iba. Kaya naman kung sa iyong kutob, cheater ang jowa mo, walk away. Mas magandang mahalin mo na lang ang sarili mo kaysa magmahal ng manluloko. Bato-bato sa langit, ang tamaan, awit. Pinoy Gising! Ngayon naman, Ivana Alawi muling inintriga sa May picture pagkakapareho. Pakihanap nga picture sa pagkakapareho ng itsura ng kusina nila ng paborito ni Atty. Topacio na si Dan Fernandez. Narito ang report ni Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Wala may pandesal! Asan yung wala pang pasok? Wala pang balita kung may pasok? Nagtatanong kasi may listener tayo, viewer, Santa Rosa, Laguna, wala pa rin ba balita kung may pasok o wala? Itanong natin kay dating Congressman Dan Fernandez. Santa Rosa siya eh. O nga pala, oo. Saka si Arman Campbell. Si Arman Campbell, tanong si Papa Arman. Magko-comment yun. Papa Arman! Ayan! Papa Arman. Papa Arman. Na. Ayan. Ay, ako, paparazzi! Ito na tayo sa ating balita showbiz. Nako, nasalang na naman po sa intriga itong si Ivana Alawi. Matapos nga po na, nako, mabukalkal na naman po o makalkal na naman ng mga eagle-eyed netizen ang pagkakapareho ng kanilang kusina. Yan. Laka. Kitchen naman niya yun. Oo, ni dating congressman at dating aktor na si Dan Fernandez. Ayan, na ang nasabing issue ay lumabas sa Reddit na naman mga kaibigan. Alam mo, ang Reddit talaga, Reddit sa thread. Reddit. Ang Reddit is always ready. Reddit, ayan, Reddit talaga. Ayan. Oo, Ayan, picture, oh. Kasi sira Sira yung laptop, pero sige. Ayan. Ipakita nyo yung kay Larmaine. Ayan, pinakita na nga yan. Pareho ba sila? Ha? Pareho ba? Pareho daw. Parang aesthetics lang naman. Oo, pareho daw. Siguro may isang part na pareho yung closet. Yun. Tsaka dito. Ito walang laman, ito may laman na. Hindi naman yan Zoom background, ha? Baka nga digital background lang. Baka Zoom background. Hindi natin alam. Pero, hindi kasi daw yan sa house tour. Ni Ivana sa house tour ni Ivana Alawi at yung kay Dan Fernandez naman, ay habang ito po ay nakaupo doon sa kanyang kusina. Correct. Nako. Sige luto so, na. Ngayon, sa mga komento, nakakatuwa ang mga komento. At sabi ng mga mababasa sa komento na ginagawa raw tayong grade 1 itong si Ivana Alawi. Pinaglalaroan yard. Pinaglalaroan daw. Tama ka dyan, Dam. At ang sayo pa, Keme-Keme, yung lie detector test. Akala niya naman may maniniwala sa kanya. Ibayad naman ang sabi niya, ang nagsagawa ng lie detector test. Sabi niya ganon. Sabi niya, masyado na tayong ginagawang grade 1 nitong si Ivana Alawi. Sabi niya ganon. Ayaw pang umamin kung gustong umamin. Sabi niya, hindi na kailangan pa itago. Sabi niya, para hindi na naiintriga. Kung ayaw may intriga, wag itago. Yan. Wag na mag-post. Ayan pala. Ayan na. New kitchen. Yan, oo. Diba? Yan, new. Kasi nga, new. New wala kitchen pang laman na. yung wala pang laman. Pareho nga. Oo, di ba? Oo, pareho silang background. Pareho nga. The cabinet and yung black side doon. 59 na lang. Okay. Pareho nga. Kami. Kami, bukas pa kami dito sa panig ni Ivana Alawi at saka ni Dan Fernandez, no? Sumagot na kasi kayo. Anyway, kayo, kami pinapasa namin sa mga netizen, no? Sa mga kababayan natin sa publiko, ang paghusga
kung ano ba talaga para sa kanila ang tunay na relasyon ni Ivana Alawi at saka ni Dan Fernandez na last year ay inaamin ni Ivana na nagdi-date sila pero bilang magkaibigan. Oh, yeah. So, pag nagdi-date, bakit magkaibigan? Anyway, yan ang aking balita showbiz. At balik na sa inyong dalawa. Tanungin natin si Papa John mamaya. Ana? Si Papa John Ibanez, tanungin natin. Kung totoo yung kila Dan Fernandez kaya sa... kasi maraming alam niya kasi may edad na yan eh. Kasi kapag may edad, marami ka nang alam, di ba? Kaya pala marami Mas marami ka ring alam. Hindi, mas marami alam yun, mas matanda yun sa akin. Ano Parang historian ang dating Historian. yan. Ni Papa John Ibanez. Ito na ang ating tama quote for today bago pumasok yung historian dito. Kahit gaano kahirap ngayon, lilipas din yan. Whatever happens. Pagdaan nyo na lang yung hirap kasi mas masarap matamasa yung hirap tapos may ginhawa right after. Ayun. Yan na po ang Pinoy Gising. Kami po niya nakasama, Daryl Justin. Maine Barreto. Flying Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod tama. Susunod na, Pasada Balita kasama si Historian. Historian na si Papa John Ibanez. At kasama niya dyan si Drew Nasino. Ang estudyante. Pasada Balita. Good morning. Susunod na. Tayo ng isigaw, ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!